introduce ko lang po ulit yung sa iyo talk. Si Kristen Guevara, student nurse po sa Adventist University of the Philippines. So ngayon po, gagawa po ako ng health teaching regarding dun po sa health condition niya na hypertension tsaka high cholesterol. So yung title po ng health teaching ko is Family Health Matters, Managing Hypertension and Hypercholesterolemia Together. So let's start po. So yung hypertension po ay yung kondisyon kung saan palaging mataas po yung pressure ng dugo sa ugat po natin. So nung nalaman niyo po bang may hypertension kayo, may naramdaman po kayo before po na? Meron. Meron po, pero di niyo po agad siya napansin. Oo. Opo. So kaya din po tinatawag siyang silent killer dahil wala po siyang symptoms. Pero habang tumatagal po, nagkakaroon po ng problems na affect niya po yung puso, yung utak, tsaka kidneys. So, marami pong nagpapataas ng blood pressure katulad po ng genetic predisposition. So, yun po ay yung sa lahi po. So, kapag meron po sa pamilya nyo katulad sa nanay, tatay, lolo, lola, mas mataas po yung chance na magkaroon ng hypertension. Tapos yung next po is obesity o sobrang timbang. So, kapag mas mabigat po yung katawan, mas nagtatrabaho po yung puso. Kaya, tumataas po yung pressure. Pero based naman din po sa first assessment, yung first interview po, hindi naman kayo obese po. Then, pagka... Medyo ano na rin, gawa ng mataas na rin timbang eh. Tapos yung next po is alcohol consumption o yung palaging pag-inom saka yung madaming pag-inom ng alak po. Dahil na-affect niya po yung blood vessels saka nahihirapan din po yung sa ugat po. Tapos next po is poor dietary habits. Kapag palagi po mamantika, maalat, processed foods, naiipon po yun sa katawan at nahihirapan po yung ugat. Next po is hypercholesterolemia, medical term po ng high cholesterol. So, dito po, kapag mataas po yung cholesterol sa katawan, nagkakaroon po ng build-up ng plaque. PLAQUE. Yun po yung taba o dumi sa ugat po. So, kapag nagkakaroon po ng build-up ng plaque sa ugat, pwede po siyang mag-lead sa stroke o heart attack. So, isa din sa reason ba't nagkakaroon ng cholesterol dahil po sa matatabang pagkain tulad ng taba ng baboy at saka chicharon po. So, ito naman po yung risk factors for high cholesterol. Una po is smoking. Pag nagsismoke po, pinapabilis po nito yung pagtigas, tsaka bumabara po yung arteries. Stress po. So, kapag stress po yung tao, automatic, tumataas po yung blood pressure. Kaya, kailangan marunong tayo magpahinga. Sa gabi po, mahaba yung tulog. Next point is high intake of saturated fats and trans fats. So, dito po, mostly po, yun po yung mga nasa fast food, chichirya, tsaka instant noodles. So, next naman po is DASH diet. So, mayroon pong nire-recommend na diet para sa may mga blood pressure, which is, ayan nga po. Ang meaning po ng DASH diet is Dietary Approaches to Stop Hypertension. So, dyan po, kailangan lang po mas kumain ng mga fruits, vegetables, mga whole grains po. So, ito po yung example ng food groups sa DASH diet, yung food, yung fruits and vegetables. So, sa fruits and vegetables, meron po siyang good source ng vitamins, tsaka fiber. Sa whole grains po, may makukuhang magnesium, tsaka B vitamins. Ito po yung mga example ng whole grains, brown rice, corn, oatmeal po. Then, next po is low fat. Dito po, good source po siya ng calcium, potassium, tsaka protein. Next po is lean meat, poultry, and fish. Dito po, wala masyadong saturated fats, kaya mape-prevent niya po yung build-up ng plaque po. Next po is nuts, seeds, and legumes.
Dito naman po mataas po yung fiber tsaka magnesium. So, ito po yung mga example na pwede nyo isama po sa pagkain nyo araw-araw po. Next po is medications in managing hypertension and hypercholesterolemia. So, dito po binis ko po dun sa sinabi niyong tinitake niyong maintenance po, which is yung losartan. So, yung losartan po, pinapaliwag yung ugat para mabilis po dumaloy yung dugo, tsaka hindi po mahirapan yung dugo po. Next po is amlodipine. Tama po ba amlodipine? Sa gabi. Sa gabi po siya. Paano po yung schedule po ng pag-inom mo? Yung losartan tuwing umaga pagka 8. Tapos ito naman, alas 8 rin. Hindi po siya sabay po. Okay. Ang gabi yung amlodipine. So, yung amlodipine naman po, nire-relax yung blood vessels para bumaba yung blood pressure. So, yun nga po, maintenance, importante na hindi mag-skip ng doses, lalo na po if hindi po alam ng doktor, ganun po. So far naman po, hindi naman po kayo nag-skip. Consistent naman po. Okay po. So, next po is Barangay Health Center. So, important po na i-recognize natin yung resources sa community natin, katulad ng health center sa barangay. Kaya, nag-offer din po sila ng services katulad ng BP monitoring, health monitoring, or medical consultation, tsaka meron din po silang mga basic medications. So, kung may mga concerns po tayo sa health, pwede din libre pong pumunta sa Sa center. health Doon po center. ako na po. Doon po nakuha ng maintenance. Maintenance. Okay po. So, doon po nag-end yung health teaching po natin. So, kanina po na-mention ko, tatanungin ko po kayo ng questions. So, yung first question ko po, ano po yung naintindihan niyo sa health teaching po na ito? Sa concern niyo po na hypertension. Yun, yung pag-take ng gamot, saka yung sa pagkain ng healthy diet, healthy lifestyle. Ano po yung naisip niyo pong isama sa mga pagkain niyo po na katulad ng sa DASH diet? Ito po. Yung Tanggalin na. yan, ito na. Mga low fat po, mga fruits and vegetables. So, yun nga po, sinabi ko po kanina, dapat consistent din po sa pag-maintenance para maiwasan po yung complications, future complications. So, meron pa po ba? Gamo-gamo. So, meron pa po ba kayong questions or may gusto pa po kayong i-share? Wala naman tanong. Wala naman po. May natutunan naman po kayo sa health teaching po natin. Okay, so, yun lang po yung sa health teaching natin ngayon. Sana po may naintindihan po kayo. Thank you so much po sa time po.